Magandang araw po mga idol at welcome na naman po sa ating channel. At sa video nga na ito ay pag-uusapan natin kung anong mga bagay ba ang mga medyo hindi ko lang naman nagustuhan sa motor na V-Strom 160 at mga kung ano pa ang pwedeng ma-improve at mga slight observation lang naman sa motor na to. At siyempre, yung mga sasabihin ko po sa video na to is opinion ko lang po, sariling opinion ko lang po. At alam naman nating lahat na bawat motor ay hindi perpekto. At ayun, i-share ko lang po yung kung ano yung mga bagay na hindi ko nagustuhan. At ayun, umpisa na po natin. Yung una nga pala mga idol na naayawan ko sa motor na to is yung pag nag-shift ka from first gear to second gear, lakas ng palo, yung tunog ng bakal na pumapalo, parang ganun. Bali yun yung naririnig ko pag nag-shift ako ng first to second gear eh. Hindi ko sure kung normal ba to sa manual transmission. Kasi mga idol, ito yung unang motor ko na manual eh. Previous na mga motor ko panay scooter eh. Ang natry ko rin pa na iba is yung semi-matic lang, yung walang clutch. Tapos isa pang hindi ko nagustuhan mga idol, wala siyang voltmeter. Maganda sana kasi digital panel, sinama na sana nila yung voltmeter. Maganda kasing monitoring yun sa battery life ng motor natin eh. At ayun, sayang, sana dinagdagan nila ng voltmeter. Tapos meron namang mga nabibili sa mga shop tsaka online na mga voltmeter. So siguro ganun na lang gagawin ko. Papakabit na lang ako ng voltmeter sa motor na to. Importante kasi yun eh, para sa akin ha. Napakahalaga ng voltmeter para malaman mo kung okay pa ba yung battery mo or kailangan na palitan. Bago ko nga pala ituloy mga idol, don't forget to subscribe po sa ating channel. Kung pwede rin is palike na rin po kapag nagustuhan natin tong video natin. Maraming salamat. Tsaka yung brake pedal pala niya, yung panglikod, medyo maliit para sa akin. Kulang yung lapad niya. Kapag nagbe-brake ako parang gumaganon yung paa ko. Yun, kaya medyo nahihirapan ako sa rear brake. At ayun, syempre marami naman ding nabibili ulit sa online na brake pedal extension. Kaya ayun, tsaga-tsaga lang talaga na magdagdag ng mga accessories sa mga motor natin para masatisfy syempre yung mga gusto natin na mangyari, di ba? Tapos itong manibela niya, medyo kinulang ako para sa pang touring setup. Medyo nakaganito siya eh. Parang hinati yata nila na pwede siyang pang daily use para madaling isingit sa traffic. Tapos para pwede rin sa mga slight touring na mga light off-road ganon. Pero sana mas maganda kung pang touring setup talaga yung manibela niya. Pero goods pa rin naman siya. Sana may mabili na aftermarket na para dito na pang touring talaga yung nakaganyan. At yung tunog nga pala ng makina niya mga idol, medyo hindi ko type kapag naka-idle. Para siyang maliit na kuliglig. Pero pag tumatakbo okay naman. Goods naman siya. Paano lang yun, slight observation lang. Parang nawiwirduhan lang ako sa tunog niya.
Pero overall okay naman siya. At nakukulangan rin pala ako dun sa clutch natin. Sana dinagdagan na rin nila ng ano na tawag din yung assist and sleeper clutch, para kapag nagkakamali tayo na bigla tayong mag downshift na mabilis tayo, hindi ganun nabibigla yung clutch natin. At least kung may sleeper clutch sana siya, maproprotektahan pa rin niya yung clutch natin. Inuulit ko nga pala, yung mga narinig nyo po is sariling opinion ko lang po. At syempre kanya-kanya naman tayo ng mga riding style, riding habit. Pero overall, itong motor na to, goods na goods. Wala akong masabi. Meron pala. Nasabi ko na nga pala. Pero overall, panalo pa rin itong motor na to, mga idol. Kasi ito mga idol, kuwan na lang, slight observation na lang. Yung ating USB port, itong USB port natin na to, medyo mabagal siya actually na mag-charge. Okay lang siya na okay naman siya na at least para buhay yung cellphone natin. Pero kapag gagamitin mo siya na magcha-charge, medyo matagal nga lang. Yan lang yung aasahan mo. Pero at least meron siya. Lalong-lalo na kapag lalong-lalo na kapag yung long ride ka, napaka-importante niyan. At least buhay yung cellphone natin. Makikita pa rin natin yung Google Map natin, syempre. At ayun, syempre asahan mo na rin kasi na-design to as adventure bike, naka dual sport na gulong. Asahan mo na malakas yung talsik niyan kapag sa mga basang kalsada. Yun talaga kapag adventure bike halos lahat ng nakita kong na-drive ko na adventure bike, yun talaga, maputik talaga siya. Kaya kapag bagong car wash yung motor mo, tapos napadaan ka sa basa, tapos medyo maputik pa, naku, asahan mo na. Asahan mo na ang paglilinis ulit. Pakaganda talaga ng kalsadang to. Kaya gusto ko nagmumotor dito Lalo na yung kapag ganito na naka-espalto, ang smooth niya sa gulong. Tapos isa pa is tong bilog na instrument panel niya. Okay naman siya, pero mas maganda sana kung rectangular siya, no? Yun lang. Sinama ko lang, pero goods pa rin naman. Maganda pa rin naman siya tignan. Tapos isa pang hindi ko nagustuhan, hindi friendly yung side stand niya para sa maliit na rider tulad ko. Kasi hindi ko abot yung hook. Yung hook kasi nung side stand nandun sa pinakababa. Wala siyang extender na nasa gitna. Kaya napilitan tuloy akong bumili ng side stand extender. Pangit yung nakabili ko, pang bilog pala, medyo pa-oblong yung side stand nito.
Pero okay pa rin naman kahit pa paano, maganda pa rin. Ayan. Papunta nga pala ako ngayon sa Ambuklaw Dam. Break-in ride lang ng motor nito. Ng motor na to. Pagka punta ko sa dam, uwi na rin ako agad. Tapos syempre, isa pang downside ng bagong motor, bagong labas na motor, asahan nyo na, mahihirapan kayong bumili ng mga accessories. Ang mga na-order pa ngayon is sa Facebook eh. Order pa sa kanila. Wala pa sa Shopee, wala pa sa Shopee, wala pa sa Lazada. Kapag ako pa naman yung umu-order, hulugan. SPay later. Shout out sa mga kasama ko na nag-SPay later. Tapos ayun nga. Hirap talaga sa accessories. Pag bibili ka rin, syempre hanap-hanap ka rin kung babagay. Parang compatible sa motor na to. Kahit ibang pang motor, pero pag compatible, pwede na rin. At ayun lang mga idol. Maraming salamat na naman sa mga pakikinig ninyo sa aking vlog. At yun ang mga bagay na hindi ko nagustuhan, mga slight observation lang naman. Tsaka kung ano pa yung magandang ma-improve dito sa motor natin na V-Strom 160. At syempre, yung mga nabanggit ko, kapag lahat yon andito sa motor, asahan mo na yung presyo is mas mataas din. Imbis na 146, papalo na to ng mga 180, ganon. At ayun, maraming salamat ulit sa pakikinig ninyo. Malapit na rin ako sa Ambuklaw Dam. Ito yung spillway oh. Pag akyat ko dyan, balik na rin ako agad, ikot lang ako. Kaya ayun, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe guys. Thank you.